Hello guys, ito pauwi na ako, tapos na ang paghatid ko sa bata. Ngayon lang ako naghatid Friday kasi umalis kagabi yung kong babae. Siya yung tagatid kasi ako ang taga-sundo. Ito, masaya naman ako kung hatid sundo ako kasi nakakakita ka ng nakakapag clever ka, nakakapag singit-singit ka lumabas dan sa mga sa market, mga anong gusto mong kainin na bilhin, saka yung gamit na mura. Ayun, may papakita ko sa inyo guys. Wait lang. May nabili pala ako na yun, yung tenga ng baboy. Nag-stock na ako kasi kahapon naggawa din ako ng ganun yung tinakdakan. Bali, kinain ko yung kalahati. Nagawa ko na yung kalahati. Ay aking babaunin bukas. Day off ko, Saturday. So, mura lang kasi ang karne doon sa school ng alaga ko. Kagaya ng sinabi ko ulit sa inyo. Kaya doon ako bumibili. And last week hindi ako nakabili ng Thursday saka Friday kasi amo ko yung nagsundo. Saka nagsundo ako. Doon pala ako sa Namjong sa swimming class. Ito, pakita ko sa iyo yung tenga ng baboy. Hiningal ako guys, hiningal ako. Malayo kasi itong school niya. Magte-train ka pa ng 10 minutes, maglakad ka pa ng 15 minutes ito mula sa bahay. Tapos 5 minutes doon sa school. Pagkalabas mo ng train. Ito, ipakita ko sa inyo yung baboy. Mag-stock ako. Hindi ko na itatago dun sa amo ko. Alam niya na nag-stock ako dati pero tinigil ko na. Kasi nagsawa lang din ako dun sa mga karne dun sa frozen sa amin. Mahal din yung puro 15, 20 ganun frozen. Pero ayoko nang bumili ng frozen. Mas masarap pa rin pag press. Ito, mura ito guys dun sa sa alaga ko dun sa school, sa market. Pwede ko pang pangsahod yan ng pansit, bihon. Yan yung may taba-taba siya. Tapos ito yung dinakdakan. Ninambong ko yan. Pressure cooker ko ng 40 minutes. Sobrang lambong. Hindi ko na ipipreto. Pero pag wala si amo, pipreto ko yan. Nandun kasi sa amo. Wala si amo ngayon. Pero stock ko ngayon kasi meron pa ako kapon. Tapos, natingin ako ng isda para wala pa kasi yung mga isda ngayon, maaga pa masyado, walang naka-display. Hapon lang kasi talaga marami naka-display na yung mura na yung isda. Idadaing ko sana, gawin kong tuyo, kaso lang nagdadalawang isip din ako. Kasi madilim ngayon, maulap kahapon pa, pero may sobrang init ng isang araw. Maganda magpatuyo, pag wala yung amo ko. Gusto ko sana magpatuyo. Iniisip ko yun mula pagkatulog ko kanina, pagkising ko, kailangan ko bumili ng isda kasi wala yung amo ko. Sabi ko, papatuyuin ko sana doon sa may bintana. Kasi wala siya, walang makaamoy doon sa pagmahangin. Pumapasok sa loob ng sala, doon sa may bintana, sa labas. Mga sampayan namin, pwede ko magbilag nun ng tuyo, ng isda. Ayaw ko yung bumili na ng daing sana kasi maalat masyado. Ngayon nakabili ako ng ganito. Ito na lang ang nabili ko. Parang sa Ilocano, tawag nito yung tangi. Maliliit lang siya, Ayan, may tangi maliliit ang pinili ko kasi pag malaki, mabilis ko maubos para ipaisa-isa, nakalimutan ko bumili ng kamatis. Mamayang hapon na lang. Ayan siya, Tinikman ko pa, luto na. Parang tangi. Nasuuban ay nalingta. Tapos yung matanda, dumana naman ako dun sa may sa fruit breads. Yung matanda nagtitinda, may mga tatanda doon nagtitinda. Din lang sa tabi-tabi. Ito, wow, nakabili din ako, mura din, ukay-ukay. Nagustuhan ko guys. Tinitignan niya ako, habang tinitignan ko din yung mga paninda niya, niyaya niya ako. Ang bilis ng niya, yung na-attract talaga ako. May tatlong ganito, may black, pero black na yung gamit ko, black na. Saka yung may lasos-lasos. Ito nga, maganda, kakaiba guys, kakaiba. Tignan nyo naman, ang tibay, yun ang gusto ko, matibay. Saka may arte-arte siya.
luma na guys, ukay-ukay, pero matibay. Eksakto, pagka siya sa akin, kinasya ko talaga sa isang kamay ko, ay sa isang paa ko. Sakto, tinulungan pa ako ng matanda na ipasok yung paa ko. Inano niya dito, oh, kasi mahirapan akong pasok kasi dalawa yung medyas ko. Tapos sabi niya, kunin mo na, oo, kinuha ko na kasi sakto. Yung kano ba ganito, 20, sabi $20. Ganito ba, hindi ako maniwala na 20 lang siya. Naglabas ko yung sukli ko dun sa pangbili ko ng isda kanina na 90 kasi $100 yun. Ganito ba, sabi ko tagbe-20 kasi yun. Saka may 10. Ganito ba, yatman, sabi niya, oo. Ang bilis. Ay, salamat, sabi ko, thank you. Ay, ilain na naman ako sa t-shirt. May gusto na naman, malaki nga. Sabi ko, pero may itim siya doon. Gusto ko din ng itim. Kasi may itim ako doon. Binigyan ng kaibigan ko, maganda pa rin yung itim. Hindi na ako nagdala ng mga itim kong damit kasi sa mga Chinese kasi dati sabi nila parang pamahiin nilang black. Eh minsan nadamit din sa amo ko ng black kaya nagdamit din ako ng black yung binigay ng kaibigan ko pero hindi siya pure na black. Meron siyang black kanina doon pero maganda yung tela. Ibigay niya sana ng $10, kukunin ko, sabi niya 15 na lang. Ay sige balik na lang ako, wag na sabi ko. Tapos nagtitipid naman na ako kasi madami na ako nabili guys. Araw-araw ko naman na sundo ako, lagi ako nabili doon sa market, mga pagkain ko, mga apple, ano ba yung mga nabili ko. Corn beef sanang bilhin ko kanina kasi may patatas, nabili din ako ng patatas. Corn beef sana, sarado pa mamayang hapon bibili ako. So, bye-bye na guys. Duman pa rin ako, bumalik ko doon sa station kasi kumuha ako ng tubig kasi masarap yung tubig dyan sa may station. Kasi sa amin napakuluan hindi ako masyado nainom ng tubig kaya wala ang lasa. Iba yung lasa sa akin ng tubig sa bahay kaya wala akong ganang uminom. Ayan, masarap to, dami akong nainom. Ayan, buti na hindi ko tinapon to, pinag-anuhan ko ng juice. Dinala ko, pag ganyan na hatid sundo ako sa bata, sinasamantala ko kumuha ng tubig doon. Kasi walang bata na pag-uwi ko, walang nagmamadali na iya ako magpapantay sa kanya. So, yan. Uuwi na ako, guys. Siguro mga 7 minutes pa ako dito. Parating na ako sa bahay. So, ayan na, guys. Ito. Maraming upuan dito. Maraming park. Kaya nakaupo na ako dito para lang makapaggawa ng i-upload ko sa inyo. I-share ko sa inyo. Kasi tuwang-tuwa naman ako, guys. Malaman niyo ang buhay OFW dito sa Hong Kong. Mahirap na masaya din, gano'n, nakakapagod. Kailangan mo bumili ng ng pagkain para naman lumakas tayo. Para naman may sigla, para hindi na nagtitipid man tayo pero tinitignan natin yung talaga saan tayo makatipid, yung na makakain ng masarap na Pinoy food, makaluto. Buti na lang sinare ko na amo ko, bumili ako doon sa may sabi ko nakita niya yung mga nirap ko doon. Talagang pinilit ko talaga sabihin para hindi ako nagtatago na nagluluto. Sabi ko, madam, nakita mo ba itong yung tenga ng pig? Sabi ko, ear ng pig, sabi ko. Gusto ko kasi kumain kasi marami akong luya na stock doon. Alam niya yung luya ko doon. Saka lemon kasi yung upo ko nga, kailangan ko makainom ng maasim, makakain ng maasim sa luya kasi gagawa ko ng ganon. Isabay ko sa karne. Tumawa lang siya, gano'n. Puti na lang. Alam niya yan, pag nagtanong ako ng pagkain niya sa lunch, kanya-kanya na, kasi alam niya na hindi ako masyado, sinabi ko, hindi ako masyado sa vegetable soup. Sabi ko, sa akin, Joan, pag nagsabi siya sa akin, Joan, ang lutuin yung pagkain ko, alam niya na, hindi na sinasabi niya ang pagkain natin ganito. Parang nahiya siya siguro na pilitin niya akong pakainin ng pagkain nila. Pero hindi naman ako nagre-reklamo, guys. Basta diskarte na lang, katulad ng soup ng noodles, ginawa kong fry tapos na akong kumain, tapos na siyang kumain, nilagay niya yung pinagkainan niya sa kusina. Nakita niya yung kinakain ko. Sabi ko, tignan mo madam, ginawa kong fry yung noodles kasi ayaw ko masyado ng soup. Gusto ko yung fry talaga kahit yung bata ko yung walang masyadong soup. Tumawa na naman siya. Oo, kay kanya-kanya talaga tayong gusto, sabi niya.
Kaya ayun, guys, naka 10 minutes na ako. So, bye-bye na, guys. Uwi na ako. O, tignan ko baka